Shoutout, shoutout. Ngayon ay mag-umpisa muna po tayo dito po sa nagaganap na rally. Na pakinggan po natin kung paano po si Marcoleta ay nagngangal-ngal po na ewan ko lang kung ano ang pinagsasabi niya. Sila mga bading. Si Barbie Okay, pakinggan po natin ito. Sabihin nyo kung may sounds ha. Sabihan nyo po ako kung may sounds ha. Mag-asawang diskaya. Diskaya kaagad. Ano ba namang klase to? Ano ba namang klaseng buhay natin ito? Diskaya kaagad. Unang salpak, diskaya kaagad pinag-uusapan. Ano ba namang buhay natin na to? Wala bang sound? Andali lang po, ayusin natin. Okay, wala pala. Okay, yan. Ayop, sikat na sikat. Sikat na sikat, men. Sikat na sikat, men. Magandang gabi po. Ayan, naririnig nyo na. Meron na po ba? Ating lahat, mga kapatid, mga kababayan. Okay pa po ba kayong lahat? Kayang-kaya pa po ba? Alam po ninyo, ang isang malayang pagpapahayag at maramihang pagtitipon. Ayan po malungkot eh. Ayan mo sa totoosin lang po ha. Ayan po ang malungkot pag nahaluan po talaga ng mga politiko yung rally. Nahaluan po ng politiko. Lalo na yung politiko baluktot ang utak. Yan po talaga mahirap eh. Kagaya ng ating ginagawa ngayong gabi. Ito po yung politiko na sinabi niya na yung sa election niya dinonate kaya hindi niya sinabi magagalit yung friends niya. Lupit, no? Ang lupit. Siya lang nakakagawa nun, tigas mo ka. Ay kapwa karapatan na pinoproteksyonan ng ating saligang batas. Ang layunin ay naihayag na po ng nakaraang nakapagsalita sa atin. Tatlong bagay po ang ating hinahanap. Ang transparency, accountability, at justice. Transparency. Sa konteksto po ng ginagawa na pag-uusisa at pag-iimbestiga sa mga anomalyang paglalatag ng flood control project sa ating bansa, ito ay dapat lantad, bukas, katanggap-tanggap at makatotohanan. Hindi kagaya ng nakikita natin ngayon. Oh, hindi pa raw lantad. Eh paano mga kaalyado niya? Ha? Paano mga kaalyado mo ang magdanakaw? Real talk lang tayo dito. Mga kaalyado mo ang magdanakaw. Ha? Ano yan? Ang mahirap niyan, makaligtas yung mga kaalyado mo magdanakaw. Oh, sabihin po natin for the sake of argument, magdanakaw si Martin Romualdez. Pero wag natin kalimutan na magdanakaw din yung kaalyado niya. 'Di ba? Lahat sila magdanakaw. Kung sino magdanakaw, ikulong. Oh. So, ikulong dapat yung mga kaalyado niya. Hindi, mali eh. Ang ginagawa niya, ibinabaon niya lang sa mga congressman. Puro congressman lang ang may kasalanan. Sabihin na natin may magdanakaw ng mga congressman, may magdanakaw din senador. Yun lang yun. Huwag nating anuhan ng tao, kawawain ng tao. Ako po ay magbibigay sa inyo ng mga ilang halimbawa. Halimbawa, nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee. Ayan na naman, di ka na naman maka-move on. Pina-experience lang sa'yo, hindi ka na maka-move on. Para kang yung ex eh, hindi maka-move on. Tama na, tanggal ka na eh. Ipinasya ko po na gamitin natin yung batas na nauukol sa Witness Protection Program. Oh, puti, kaya na naman. Noong nakaraang hearing, diskaya na naman. Nung ngayon, diskaya pa rin pag-uusapan. Tama po ba yan? Bakit diskaya ng diskaya ang pinagtatanggol?
Magnanakaw yun eh. Dito pa lang sa pulkan eh. Lahat na lang ng punta mo, diskaya pagtatanggol mo. Alam naman ng tao magnanakaw yung diskaya pagtatanggol mo pa. Anong logic niyan? Dahil po, napakahirap talagang magturo, maglantad, tumukoy, lalong-lalo na yung mga mastermind ng kawalang hiyang ito. Meron pong nagkusa, kahit alam nilang mahirap at magsasakripisyo sila, sapagkat manganganib ang kanilang buhay, pati ng kanilang pamilya. Ang tinutukoy ko po ay ang mag-asawang Diskaya. Anak na kuweting, diskaya na naman. Kung yung ICI nga, hindi sila nanganganib ang buhay nila, hindi nila iniintindi yung buhay nila eh. Di ba? Yung ICI na mga investigador, dapat sila manganib kasi diniimbestigahan nila yung mga malalaking isda. Pero sila wala silang bodyguard. Eto si Marcoleta Peluca, pinoprotektahan si Diskaya. Sa lahat sa punta mo protektahan si Diskaya. Ganyan ba transparency? Para sa ganoon ay makatulong sila sa Estado na hanapin natin kung sino yung utak, kung sino ang mastermind. Hindi pa po nakapagsisimula ang proseso, ay pinagsikapan na po na sila ay pigilan. Dahil sa umpisa pa lamang ng kanilang sworn statement, natukoy na nila, initially, 17 members of the House of Representatives. O sige, given the fact, magnanakaw yung 17. Kasama si Saldico, kasama si Romualdez. Pero, wag nyo ililigtas sa mga senador. Wag nyo ililigtas mga senador. Sige, sabihin na natin 20, 40, 50 congressman. Pero may mga senador din magnanakaw. Yun ang yun talagang katotohanan. Hindi pwedeng gagawin mo nung blue ribbon ka, idadivert mo sa congressman, ligtas senador. Hindi ganon. Kaya lang naman nadadawit yung mga senador. Bakit? Kasi nga matindi ang kanilang closeness sa DPWH. Yun po ang katotohanan. Si Henry Alcantara, si Bryce Hernandez, si Bernardo, mga bataan talaga. Mga tropa, mga kaibigan, inaanak pa nga si Bernardo ni Erap Estrada. Ayun yun. Given the fact, 50 congressman magnanakaw, pero given the fact din na magnanakaw ang mga senador. Kaagad sinabi na noon ay Secretary ng Department of Justice, Boyeng Remulla, na bago maproseso ang aplikasyon ng mga diskaya upang baka sakaling sila ay maging testigo ng Estado, kailangan muna silang magsoli ng inaakala niyang nakulimbat nila. Ang sabi ko po sa kanya, hindi naman po pwedeng sa aplikasyon pa lang, sa pagpoproseso pa lang, ay bibigyan mo na sila ng isang requirement na kailanman ay hindi nakasulat sa ilalim ng batas. Ibig ko sabihin, ayun nga yung sinasabi natin. Hindi mo naman sasabihin na ibibigay mo. Ikaw na mismo ang magkusang palo. Dahil alam mo sa sarili mo na ninakaw nyo yun dahil sa resulta ng Ghost Project. Alam mo sa sarili mo yun, Diskaya, na ninakaw nyo yun sa pamamagitan ng Ghost Project. Bakit naman si Bryce Hernandez? Bakit naman si Bryce Hernandez? Hindi naman siya inutusan pero sinoli niya. Anak ng abogado ni Diskaya. Ngunit, pinilit po niya. Ang sabi ko pa sa kanya, ang korte lamang ang magsasabi kung magkano ang isusuli ng isang tao pagkatapos ng paglilitis. Sapagat ang korte rin naman ang magtatakda kung yung nag-a-apply sa Witness Protection Program ay a-approvein ng korte. Ang mag-a-approve po ay korte, hindi po ang Department of Justice. Ngunit dahil ayaw po nila, natatakot sila na baka sakaling magsalita pa ang mga Diskaya hanggang ngayon, ay hindi nila pinapayagang ang proseso para sila ay makapag-apply. Isa ito sa paraan para sa ganon ay hindi matupad ang transparency. Anak na kuweteng, paano hindi matupad ang transparency? Yung ginagawa mo nga ang hindi nagpapatupad ng transparency. Abogado ka ng Diskaya. Biro mo sa lahat ng senador, siya lang nagpipilit sa Diskaya.
24 senador. Siya talaga pinipilit niya, diskaya. Kada may hearing, diskaya. Kada makikita niya yung DOJ, diskaya. Ano yan? Abogado? Mamaya po ipaliliwanag ko pa lalo ang bahagi na yan. Ang isa pa po na testigo na inaakala ko na pinakatotoo, the most credible witness ever produced by the Blue Ribbon Committee, Orly Gutesa. Talaga ng weteng talaga. Ang ganda ng script mo. Dudugtong mo mamaya kay Saldi ko. Galing mo. Alam mo, hindi lang senador to, direktor to eh. Magaling to. Magaling. Akala yata nito ni Pulukang Marcoleta, panahon pa ng 90s ngayon, yung politika niyang bulok na paninira, uubra pa. Yung mind conditioning niya na gano'n, na pag sinabi niya, mamamind conditioning niya tao, hindi niya alam, nagpa-fact check ngayon eh. Every Pilipino nagpa-fact check. Akala yata nabubuhay pa tayo sa 1990s. Siya lamang po ang tumukoy at kumonekta sa pagitan ni Saldico at ang dating speaker, Martin Romualdez. Wala na pong iba. Wala na pong iba. Natakot silang lahat sapagkat totoo ang sinasabi ni Orly Gutesa. Ano po ang ginawa nila? Ang pinagtuunan po nila ay hindi umano na peking notaryo. Marcoleta, para ka naman tanga talaga eh. Ilabas mo nga si Gutesa. Magreklamo siya sa DOJ. Brainwashing yung ginagawa mo eh. Ilabas mo si Gutesa. Oh, wala na ba nagbabawal sa kanya eh? Ikaw ang naglabas, ba't di mo ipalabas? Brainwash. Paano po mapepeke ang notaryo? Tayo pong lahat. Sabihin na nga natin, Peki, o totoo na yung notaryo. Totoo yung notaryo. Alisin na natin yung RTC of Manila na niloloko nyo. Totoo na yung notaryo. Nasaan si Gutesa? Totoo yung notaryo, Marcoleta. Nasaan si Gutesa? Ilabas mo. Nasaan? Oh. Oh. Nasaan si Gutesa? Nasa Piluka, di ba? At saksi sa umiiral na mga pangyayari sa pagnonotaryo. Pumunta kayo sa malapit na City Hall, makikita nyo ang nakalinyang mga notary publics. Meron po bang nagpapanotaryo sa inyo na bago siya umalis, ay babalikan niya kung sino man yung notaryo at itatanong niya, Sir, Madam, pasensya na po, ngunit gusto ko lang matiyak kung kayo po talaga ang pumirma sa dokumentong ito. Meron po bang gumagawa noon? Yun po ang kanilang ginagamit na dahilan para ilihis. Para sa ganon makaiwas sa tunoy na tinutumbok ng kanyang mga testimonies. Ganito po ang ginagawa nila para sa ganon ay sagkaan ang transparency. Mamaya po ipaliliwanag ko pa ang pangyayaring ito. Pagkatapos ginawa po ang tinatawag na ICI. Ito po yung Independent Commission on Infrastructure. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigang Bayan, sa mga korte, at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. At hindi pinakikita yung kanilang proceedings. Mga ilang linggo na nakararaan, nag-submit ng affidavit ang dating Speaker ng House of Representatives. Meron po bang nakaalam sa inyo ng pangyayaring ito? Iniulat ba nila sa atin kung anong nilalaman ng affidavit ni Martin Romualdez? Wala po. Hindi po. Talagang gusto tayo ay hindi natin makita. Anak ng weteng, oh. Oh! Romualdez na naman. ICI. Oh, ganito na lang, Marcoleta. Ganito. Total, kakampihan mo si Saldi ko. Kakampihan mo si Gutesa. O, ikaw na mismo, transparency. Dalin mo sila doon para matapos yung ngal-ngal mo. Ha? Dalin mo sila doon kung gusto mo transparency, bantayan mo, malaaso ka naman, di ba? Bantayan mo.